O game na ho mga bossing. Naku po, eto yung ating kapulisan nililinis po ni General Torre mga boss ha. Yun ng 100 push-ups. Kaya hindi na marahil nakakagulat na isa sa mga una niyang direktiba pag-upo sa pwesto. Dali, aalisin ko. O eto, si Bato kasi yung nandun eh. Eto ho muna mga kababayan. Si General Torre muna. Uulitin ko, gaya po ng ating sinabi mga kababayan, 1, 2, 3, 13. Ang ating topic sa araw na ito, mga boss, Chief Amo Sir, nandiyan yung Katoliko, nagsalita na, nandiyan yung kung ano yung pwedeng mangyari doon sa mga senador na humuhusga na. Hindi pa nag-uumpisa ang impeachment. Nandiyan yung pinakakasuhan si Inday Sara Duterte ng plunder. Yan po ang ating mga tatalakayin. Pero syempre mga bossing, dito muna tayo kay General Torre. Nililinis po ang mga kapulisan ha. O, mapapasaludo ho kayo dito kay General Torre. Bakit to mga kababayan? Pakinggan nyo po. Kilala bilang physically fit ang bagong PNP chief na si Nicolas Torre III. Oh, di ba? Hindi, totoo naman ho mga kababayan eh. Napaka-fit ni General Torre po, lalo na doon sa edad niya. Oh, mahusay, mabilis pa rin kumilos. At talagang kapag ka tumindigo, talagang matikas. Mga bossing. No? Tsaka yung yung tipo bang alam mo na kapag kami hinabol, kahit gano'n na yung kanyang edad, kaya pang abutan, hindi hihingalin, mga kababayan. No? Ngayon po, gusto ibalik po ni General Torre yung pag-implement po ng ating mga kapulisan na kailangan physically fit, no? Na kapag kami hinabol na gumawa ng kalokohan at inirereklamo, kayang-kayang habulin. Pakinggan nyo po, oh. Yung ating Chief PNP, nakaka-perform yun ng 100 push-ups. O, biruin mo yan. Di po ba? Yan, ang tamang pulis. Hindi po yung kagaya ng mga kapulisan natin, laki-laki ng tiyan. O, pagka may hinabol, hindi naaabot. Hinihingal na. Tingnan nyo naman po si General Torre. 100 push-up, mga kababayan. Yakang-yaka pa. Dapat tularan ho. Di po ba? Dapat tularan. At miski ho naman saan kayo pumunta, mga boss Chief Amo Sir Miski kahit saan po kayong pumunta na bansa, yung mga kapulisan po talagang physically fit. Hindi yung parang mga toma-toma lang, parang iinom lang sa kanto yung mga itsura ho Sabi ni Chi, one squad, si Bato, example ng pulis. Patola, uy, si Bato matikas yun. Kapag kananduro ng pulis niya yun, wala na respeto. Gaganon pa yun. Para sikat naman siya noon. Di ba? Natandaan yun? Sa flag ceremony, si Bato de la Rosa, ibang klaseng magpasikat yun. Bilang PNP chief, bagal pa. Iduduruin pa. Hindi naman ganun si General Torre. Hindi naman namamahiya yun. No? Si General Torre. Magaling makipag-usap itong tao na ito. No? Yung ating pong bagong PNP chief. At ito po ang kauna-unahan na PNP chief po na nakikipag-ugnayan. Saan po? Sa Commission on Human Rights. Ibig lang ho sabihin mga bossing, hindi uubra sa panunungkulan ni General Torre mga bossing, yung yung mga EJK, yung mga kota-kota na mga, wala ka pang huli. Aba, hindi uubra yan. Tapos papagalit, hindi uubra yun kay General Torre. So, para sa kanya, ang buhay po ay mahalaga. Ang karapatang pantao ay mahalaga. Hindi kagaya ng mga dating PNP chief. Anak ng tinapa. Namamatay na yung mga kapwa natin Pilipino. 3 taong gulang, 6 na taong gulang, 14 anyos, mag-e-exam kinabukasan. Walang pakialam. Sasabihan ka lang, collateral damage. Ganun lang ang sasabihin sa'yo. Tapos sasabihin, mahal nila ang Pilipino. Mahal Pilipino? Bumubulagta. Yung mga wala namang kinalaman sa droga. Mahal ang Pilipino. Kung may isa sana, may isang namatay. Ininto agad nila. Tapos saka sasabihin, ayusin muna natin kasi hindi pwedeng may madadamay. Di po ba? Sa yung Commission on Human Rights, yung human rights kung ano-ano mga pinagsasasabi nila.
Di po ba hindi nila ginagalang, hindi nila nirerespeto. Tapos yung mga DDS magsasi, woo! Abolish na, tanggalin na yung human rights na yan. Ay, Diyos ko, mga baliktad na ho ang utak niya mga yan. Tuloy ko, kay General Torre. Sir, banat! Kaya hindi na marahil nakakagulat na isa sa mga una niyang direktiba pag-upo sa pwesto na dapat walang overweight na pulis. Oo, totoo naman ho, mga kababayan. Eh kapag ka overweight ka, hirap kang kumilos noon, di ba? Ayaw niya siya nakita ng antaba-taba. Paano ka nga naman makakatakbo kung halos hindi mo na mabitbit yung sarili mo? Bago kay Tore, may mga naunang PNP chief na rin ang nagutos na bawal ang mataba sa hanay ng mga pulis. Pero sabi ng bagong liderato ng PNP, panahon na muling seryosohin ng mga pulis sa kanilang annual physical fitness test at disiplina sa pangatawan. Mababa o mataas man ang kanilang ranggo. Ano nga ba ang parusa sa mga pulis na hindi makakapasa Ayan, may parusa na. Ano? Baka i-demote. sa physical fitness test o PFT kapag 2 beses na bumagsak na magkasunod? Sabi ng PNP, hindi pwedeng ma-promote ang isang pulis. Oo, kumbaga mananatili. Ay, hindi pwede talaga ho, mga kababayan. Ano magiging silbi niyan? Di ba? Tama naman po dito si General Torre. No? Ang isang pulis kailangan talagang fit at kayang gampanan yung trabaho ng isang pulis. At ito pa, bawal kay General Torre yung mahina ang pagputok. No? O mahinang pumutok. Ano po ibig sabihin nun? Yung pagkalaki-laki na daw ho nung aasintahin, tapos hindi pa matama-tamaan, kailangan asintado. No? Asintado. Pag sinabi ni Roque, patayin nyo na lang ako. Gusto ko sabihin, kailangan, ayoko. Sige, tuloy na ho natin, mga kababayan. Oh. At kapag hindi na-promote, maaari itong mauwi sa pagkakaalis sa serbisyo. Oo, matatanggal sa serbisyo, di ba? Sabi ni Taiko Setnyup, Fuentes, kailangan kaya uhulihin si Bato. Ako, malapit-lapit yan si Bossing, si Bato, no? Bukod sa maayos na pangatawan, gusto rin ito rin na maging sharpshooter ang mga pulis. Bagaman mahigpit ang kanyang bilin, nagagamit lang ng baril bilang final option. Ang laki-laki ng target paper mo tapos nasa labas lahat ng putok mo, nagmi-miss ka, parang hindi naman ata katanggap-tanggap yon bilang police post. Naalala ko yung isang vlogger dati. Pero ngayon, hindi ko na nakikitang nagbablog yun. Ewan ko. Simula ho, mga kababayan, nung kinasuhan ni Torre, hindi ko na madalas nakikita yung vlogger na yon. Ang huli kong napanood na vlog niya, kumakain po ng ice cream. Doon sa Baguio, pagka lamig-lamig, ito po, ang sarap po ng ice cream, ho. Yun na lang ho, mga kababayan. Ang daming pagbabanta na sinasabi noon. Di ba yung vlogger na yun, ang daming pagbabanta na sinasabi noon. Si Dado. Tapos sabi, ito, yung FGF. Yung FGF, pinagmamalaki. 40 million daw po, mga kababayan. Yung nakita ko naman po sa litrato, nung FGF niya, anak ng tinapa. Para na pong hindi naman makakahawak ng ng 2 o 3 kilong bigat ng barel. Puro matatanda ho, mga kababayan. Baka gaganon-ganon yun, kakalabit, gaganon, nanginginig, hindi alam ko sa itatarget, baka ganon yung mga pulis ngayon. Ayaw ni Torre noon. Ang gusto, sharpshooter kayo. Di ba? Pag sinabi ni Roque, patayin nyo na lang ako. Stop na. Hindi ko nasusundan yon. Hindi ko na susundan yon, mga bossing. Alisin natin si General Torre.